Good morning po mga kapatid. Amen. Amen. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Last Sunday, itabi ko na to, hindi ko kailangan. Di nakagawa ng last Sunday of this year. At praise the Lord, nandito po tayong lahat upang pag-aralan ng salita ng Diyos at purihin ng Diyos. So mamaya po, mga 3 o'clock, after ng afternoon service, may break lang siguro ng konti ng 1 hour. Yung mga gustong mag-participate sa planning this 2025, pwede po kayong sumali. So open po sa lahat. Ang pag-uusapan po yung mga plan every month, budget, projects, at kung ano-ano pa. So alas 3 po mamayang hapon. At kung kayo po ay free. Tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang salita ng Diyos sa Romans chapter 8. I know some of us, you already memorized this verse, but let's still read it. Romans chapter 8, verse number 28. Pag nakita nyo na po ang salita ng Diyos, sabihin po natin Amen. Okay, sabay-sabay po natin basahin. Romans chapter 8, verse number 28. All together now, ready, read. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Let's pray. Our great God, Father in heaven, maraming salamat po na muli po kaming mahahamon, ma-encourage, ma-rebuke ng inyong salita. Tulungan niyo po ako na ipag-aral ng salita at tulungan niyo po ang mga makikinig na buksan hindi lang ang kanilang mga tainga, kundi ang kanilang mga puso tanggapin ang mga katotohanan, mahamon, mapagpala mula po sa inyong salita. At ang Banal na Espiritu po ang aming maging teacher, ang aming maging mag-guide sa amin. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po ulit. Yesterday, meron po kaming fellowship. Nakita niyo naman pong sinend ko sa group chat yung fellowship together with our men at some of our friends in Brookside. And bago kami pumunta, nandito kami nag-breakfast, shinare ko sa kanila yung verse na Romans chapter 8, verse number 28. Kung ano po yung pag-uusapan natin ngayon. At ang sabi ko sa kanila, ano yung mga bagay this 2024 o yung mga nagdaang taon na napunta ka sa isang sitwasyon na nahihirapan ka, na problema ka, na stress ka, pero hindi mo alam, blessing in disguise pala. And then sabi ko, pag nandun na tayo sa tuktok ng bundok, tsaka natin isi-share yung mga testimonies natin. So marami silang mga i-share, may mga bagay silang si Brother Ryan, si Brother Andy, Brother Brian, at ibang mga friends. At naniniwala din ako na meron din tayong mga ganong patotoo. Na sa una, akala natin, pinabayaan tayo ni Lord. Problema, bakit ba nangyayari to, Lord, why? But you don't know, eventually, buti na lang nangyari yun. Marami tayong buti na lang moments in life. Minsan hindi natin nare-recognize. Pero, minsan, nare-recognize natin. And we praise the Lord for that. Katulad ng verse na binasa natin at pag-aaralan natin ngayong umaga, thank you bro, na-recognize kita. Mainit na eh. Ang wika po sa Tagalog, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikakabuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ilang araw na lamang po mga kapatid, matatapos na ang 2024. Amen? We survived 2024. Ang daming major transitions, lalo na sa church. Sa buhay ko, sa buhay nyo, we as a church family, a lot of things happen. Marahil hindi kaaya-aya ng pangyayari na nangyari sa atin. Meron tayong failure, bumagsak tayo, rejection, problema, stress, hindi tayo makatulog kasi wala tayong pera. Ngunit,
Nandun pa rin ang pangako ng ating Panginoon na sa kanyang salita na hindi mababali. Ito yung pangako na alam natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikakabuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid ko sa Panginoon, nais ko pong palalahanan ng bawat isa na kailanman ang Diyos ay hindi nakakalimot sa atin. Hindi siya natulog or matutulog or makakatulog kahit isang minuto lang or kahit power nap or iglip. Hindi kailangan ng Diyos yun. Ang Diyos, never siyang nagkamali. Ang Diyos natin, never siyang nagkukulang sa atin. Ang Diyos natin hindi nagbabago sa kabila ng mundo natin na pabago-bago. Nagbabago na kung paano magdisiplina ng anak, nagbabago na ang parenting, nagbabago na ang educational system, nagbabago na ang standard ng morality, pero ang Diyos at kanyang salita ay hindi magbabago. Ang Diyos natin ay palaging merong plano sa mundo, sa akin at sa iyo, sa bawat isa sa atin. Kaya ano man yung naranasan natin this 2024, ano man ang mararanasan natin this 2025, palagi tayong makakasiguro na kapag Christian ka, na kapag saved ka, kapag born again ka, kapag regenerated ka, pag anak ka ng Diyos at nagmamahal ka sa Diyos, iniligtas ka ng Diyos, all things work together for good to them that love God. Narinig niyo yung isang kwento na lumubog yung barko, napunta siya sa isang isla, walang tumutulong sa kanya, walang eroplano, etc., etc. So, ang tagal niya na doon, gumawa siya ng kanyang kubo, umalis siya, pagbalik niya, nasunog yung kanyang kubo. Tapos galit na galit siya sa Diyos. Bakit ganito? Bakit ganyan? Wala na ka nagre-rescue sa akin. Pero hindi niya alam, may mga taong pumunta sa kanya upang sagipin siya. Sabi niyo, paano niyo nalaman na nandito ako? Nakakita kami ng usok. So same with us. Bagamat maaring hindi eksaktong ganun nung nangyayari sa atin, na mapupunta tayo sa isla at maliligaw tayo. Pero yung kahirapan sa kasalukuyan, ayan ay kasangkapan that God is still building you. Merong plano ang Diyos sa'yo. Meaning, sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, yung mga walang bagay na nangyayari sa'yo ngayon na hindi alam ng Diyos at nawala siyang plano. And that is certain. Na kahit may uncertainties in life, merong plano ang Diyos sa atin. Now, let us be reminded that this verse 28 of Romans chapter 8, isa to sa pinaka-misused or ginagamit kahit mga unbeliever, no? Misused verse in the Bible. Pina-assignment kayo sa mga Bible student Mag-research kayo ng one of the misinterpreted verse in the Bible at isa to sa mga lumabas. Bakit? And then mamaya papaliwanag natin kung paano ginagamit ito ng mga unbeliever or ng ibang mga Christian, paano nila ito nami-misinterpret. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang ating tatay sa langit, katulad ng sinabi ng salita ng Diyos, meron siyang plano sa atin. So last time, napakaganda na makinig ng mga testimonies. No? Yun, alam niyo po, yun ang kulang sa ating mga Christian Minsan, yung sa loobin natin, sinasarili lang natin. Bad practice yan. Kaya ka nga merong kaibigan. Kaya meron kang kaibigan sa church. Kaya ka merong church family. So pag merong testimony time, sharing time, that's the time na tayo ay magsasaluhan sa bawat isa. Kaya this 2025, paigtingin natin yung fellowship natin. Kasi hindi natin alam, yung isang kapatiran, lugmok na, wala man lang top at sa kanyang back. But still, mga kapatid, merong plano ang Diyos sa atin. And in verse number 28, His plan works everything out for good. Again, His plan works everything out for good. At meron ba tayong mga example yan sa Bible? Yes. Look at the life of Job. Binasa natin itong chapter 6. Ito yung time na nagda-doubt na siya. Ito yung time na stress na siya, na meron na siyang anxiety. Pero meron palang plano ang Diyos sa kanyang buhay. Pinalitan pa ng Diyos yung blessing niya. Si Joseph, ganun din.
Napunta siya sa pit, napunta siya sa palace, tapos parang pag ganon, taas, tapos prison, tapos pangalawa sa pinakamataas sa Ehipto. Yung mga nangyari sa buhay niya, kasangkapan sa plano sa kanya ng Panginoon. And in verse number 28, it says here, and we know, that is, we can have confidence in God's plan. Our confidence in God's plan. The word we know, it means intuitive knowledge. A full and complete confidence. It is good thing to know what we know, especially in times when we are discouraged. Naalala ko sinabi ng teacher ko, remember who you are. Anak ka ng Diyos, lalo na pag intimidated ka sa paligid mo, sa mga taong nasa paligid mo. Remember who you are. You are a child of a king. They are just unregenerated people of this world. Uncircumcised people of this world. At ikaw, anak ka ng hari. Anak ka ng Diyos. Kapag discouraged tayo, importante na alam natin yung mga dapat nating malaman. Not just know, but absolutely know without a shadow of doubt. Walang pag-aalinlangan. When you say no here, it involves trust, pagtitiwala, faith, pananampalataya, and believe, paniniwala. A promise of assurance. When we say we know, that is a pronouncement of God. Maaari mong malaman. Di ba? Sa ating dating kinagisnan na relihiyon, pag tinanong mo ang kanilang leader, saan tayo mapupunta pag namatay, ano sasabihin sa atin? Walang nakakaalam. Pero ang sabi ng Bible, dumating si Kristo upang malaman natin na meron tayong buhay na walang hanggan sa mga nanampalataya sa Kanya. Mga kapatid, pwedeng magkaroon tayo ng kaalaman. Pwedeng malaman mo na naubos na yung battery ng mic at papalitan ni brother. Eto, wala na to lahat, papalitan mo. Sisigaw na lang si pastor saglit. Ibig sabihin, sa gitna ng ating problema, hindi mo mabuo yung puzzle. Meron kang mga bagay na maaari mong malaman na merong plano ang Diyos sa atin. And sino ang nagsasalita? Sino ang nagsasabi na, anak, yung thoughts ko mas mataas kaysa sa thoughts mo. Anak, meron akong plano sa'yo. Nalalaman ko kung anong mas maganda sa'yo. Sino nagsasalita niyan? Teacher natin? Nanay natin? Pinakamataas na posisyon sa mundong ito? No! Ang nagsasalita niyan ay ang Panginoong Diyos na gumawa lahat ng bagay. Mga kapatid, ang nakikita lang natin sa mga problema natin, sa mga nagdaang problema at mararanasan nating problema, sobrang katiting lang. Ang Diyos makikita niya lahat ng bagay. Kaya ka hindi natanggap sa gantong work, kaya ka hindi ka nakapasok sa gantong kolehiyo, kaya ka hindi ka makapag-ibang bansa, kaya ka hindi magkaanak, kaya ka hindi mag-workout yung business mo, kahit hindi mo alam. Pero ang Diyos laging may sasabihin sa atin. Because He knows everything. Nakikita niya yung big picture. And we know because our past experience has proved it. Ang sabi nga ng kanta, kailan ka iniwan ng Diyos? May pagkakataon bang sa buhay natin na mas nagalingan mo ang Diyos? Wala po. Walang pagkakataon sa buhay natin na mas magaling tayo, mas okay yung plano natin sa Panginoon. No. Nung time ni Hitler, krimen. Diba, kilala naman natin si Hitler, nagpapatay sa mga Hudyo. Meron niyang documentation sa Netflix, panoorin niyo po. Krimen na ikaw ay magtago ng mga Hudyo sa bahay mo. Kasi ang mga Hudyo dapat patayin. Now, sino yung presidente ng Pilipinas nagkupkop ng mga Hudyo dito sa Pilipinas? See? Yun, Manuel Quezon. Sino nang buhay nun? Baka meron pa. Wala, di na naabutan niya. Well, hindi tama para sa mga Germans na ikaw ay magkukup ng Hudyo. Pero ang tatay na sikat na author na si Corrie ten Boom, nagtago siya ng mga Hudyo sa kanyang bahay at dahil doon nais siyang papatayin ng mga Germans. Ngayon, dahil tatakas na ang tatay niya, sabi ni Corrie,
Kasama ni Cory, ito si Cory ten Boom, isa siyang sikat na author, no? Yung tatay niya papatayin. Tatakas na yung tatay niya. Bata pa siya, sabi niya, pa, ang dami niyang mga tanong, ang dami niyang mga tanong. Bakit ganyan? Bakit? Ang sabi ng tatay niya, sige anak, bago ko sagutin yung tanong mo, buhatin mo muna yung luggage ko. Hindi mabuhat ng anak, pa, ang bigat. Anak, ganyan din ang masasagot ko sa ngayon. Hindi mo pa kayang lununin, hindi mo pa kayang maintindihan yung mga katanungan mo sa buhay. And sometimes, we're like Cory. Minsan ganun tayo. Ang gusto natin, pag may nangyari sa buhay natin, palaging gusto natin na meron talaga agad answer. Lord, ano ba talaga? Yung tipong minsan, bibigyan mo si Lord ng palugit. Lord, bibigyan kita ng palugit Or kaya, kapag may uwak na dumapo dun sa bubong, ibig sabihin yun na yun. Minsan ganun tayo. We ask God really heavy questions and we never seem to get answer we want. But kailangan nating malaman, that question is too heavy for you to carry right now. But one day, when the time is right, our Father in heaven will help us to understand that. One good testimony I can give you. Yung sister ko, si Sister Julie, maybe this 2025, she will visit us together with her husband. Kasi asawa niya pastor din. Magbe-Vietnam sana yon para magturo. No? Alam naman natin, communist country, bawal ang Christianity, pwede underground. 2 beses siya nag-try, pero 2 beses din siya na-offload sa immigration. So ano na yun, hindi naman blacklisted pero may record ka na sa immigration. Bakit ka na-deny? Bakit ka na-offload? Tapos syempre, hinang-hina siya sa buhay. Bakit ganito? Bakit mag-mission naman ako doon? Tuturong naman ako sa missionary, ganyan. And then nakalimutan na, lumipas na ang panahon. And then, here comes, may nakilala akong missionary sa Vietnam. Sabi niya, pastor, yung pastor na binabanggit mo sa Vietnam, diyan sana pupunta yung kapatid ko para tumulong. Sabi niya, ay nako, pastor, buti na lang hindi natuloy yung kapatid mo. Bakit pastor ang nangyari? That year din, ni-raid yung school. Yung school na dapat pagtuturuan niya. Ikaw, pag ano tawag dun sa deport, di ba? Yung nasa ganito bansa ka tapos, pag nagkaroon ka naman ng record, syempre, mahirapan kang, hindi maganda. Baka makulong ka pa dun. Tapos, yung mga teacher, nagkaroon sila ng kung ano-anong mga issues. Dahil nga na-raid sila. So, sabi ko sa kapatid ko, may plano talaga si Lord. Mabuti na lang, hindi ka natuloy. So, same with us, brother and sister in Christ. Pero pwede tayo magtampo sa Panginoon minsan. Tao tayo, may emosyon. Pero, wag mong kagalitan ng Diyos over your life, over your, di ba, buong pagkatao mo. No. Tandaan natin, ito lang nakikita natin. But we know, we have that confidence na nalalaman natin na mayroong plano ang Diyos sa atin. Not just we have confidence in God's plan, but also we have the completeness of God's plan. It says here, and we know that all things, lahat ng bagay, the completeness of God's plan, it includes suffering. Remember, ang context ng chapter 8, ano ang sabi dito? Kung ano-ano ang mga pinagbabanggit ni Apostle Pablo. Makikita natin yan sa verse number 35. Tribulation, distress, persecutions, famine, nakedness, peril, sword. Ang dami. Kahubaran, pag-uusig, kahirapan, problema, stress, a lot of things in life. But all things, tragedies, natural disaster, physical impairments, all of those things, we may not be able to see how it will turn out for good.
because we are only looking at one piece of the puzzle, but God has an overall purpose. So, all, as in all, lahat, pangit, maganda, hindi ka nais-nais, ka nais-nais. Sabi ng isang theologian, God allows what He hates to accomplish what He wants. Inaalaw ni Lord yung mga bagay na yan sa buhay natin. Pero minsan din kasi, resulta ito ng katigasan ng ulo natin. Ang sabi ng wag, pero ginawa pa din. Wag upuan, bagong pintura. Oo nga, bagong pintura. Wag tapakan, madumi, tinapakan. Ba't ganun tayo? Ang hirap mong pakisamahan. Minsan sabihin mo nga sa sarili mo, ba't ka ganyan self? Ang hirap mong pakisamahan. Hindi lang sa katabi natin, hindi lang sa katabi. Minsan sa sarili natin, hindi din natin maintindihan. Minsan, resulta, pero yung attitude natin, lahat ng yan, kasama yan. Yung bagyo, yung ulan, kung ano sino-sino mga sinisisi natin, politiko, baka ganito, ganyan, ang pangit ng buhay mo, bakit ka ba sinilang sa Pilipinas? Thankful ako sa Panginoon kasi naging Pilipino ako. Kayo, thankful kayo? O gusto nyo maging British, German? Imagine in Asia, Christian country. Hindi man yung true Christian, kundi sinilang tayo, naririnig na natin yung pangalang Jesus. Alam na natin yung Bible. Pumunta ka sa Nepal, hindi nila kilala yung Jesus. Sabi ng isang author, sabi niya sa taxi driver sa Nepal, sabi ng taxi driver, anong trabaho mo? Author ako. So sharean niya ng Bible. Do you know what is all? And sabi ng taxi driver, ikaw ba nagsulat nun? Diba? Joke yun pero sana tumawa kayo ng konti. Ibig sabihin, kahit yung Bible, hindi niya alam. Mga kapatid, lahat. So kung may dadating man sa buhay natin, ingredients yan ng plano ng Diyos. Next, look at the verse. And we know, that's confidence, all things, completeness of God's plan. What is the next phrase? Work together. The harmony of God's plan. Work together. Each event, each circumstances, persons or person that God puts into our life will blend together and produce a good outcome. Now, kanina sabi natin, yung Romans chapter 28, one of the most misinterpreted, vicious Bible in the Word of God, verse in the Word of God. Hindi ibig sabihin nito that we can live any way we choose and God will fix our mess. Ulitin ko, hindi ibig sabihin nito na, okay, lahat ng gusto ko susundin ko kasi i-fix naman ni Lord. No. Ang sabi ng Bible, Romans chapter 12, be transformed, live a holy life. Ephesians chapter 4, Philippians, sa buong sulat ng Bible, maging holy separated ka. Hindi mo gagamitin yung verse na to, okay Lord, ubusin ko lahat ng napamaskuhan ko, tapos itataya ko sa scatter. Tama ba? Scatter ba yun? Yung, yung online gambling games. Kasi all things work together for good naman. No. Another thing, Romans 8:28 tells us that God can use all things together for good. Okay? It doesn't mean that this verse, God can use all things together for good. In a sense na, pag mali, ang tawag doon pragmatism. Mali yung pamamaraan, may outcome naman na good, gagawin mo. Magnanakaw ka kasi itatights mo naman. Diba? Manloloka ka ng tao kasi itutulong mo sa children ministry. No. Hindi po yun mga kapatid. Work together. But, bagamat ganon, ang Diyos kasi meron tinatawag na revealed will tsaka secret will. Ito medyo sa theology, ito yung mga pinag-uusapan ng mga Bible student. Yung decretive will or permissive will, mas madaling terminology na lang, yung revealed will tsaka secret will.
Yung revealed will, nakasulat sa Bible. Wag. Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Pero may tinatawag na secret will. Yung secret will, halimbawa, kuha tayo ng medyo malalim na ilustrasyon. Kalooban ba ng Diyos na magbuntis ang isang babae outside of marriage? Hindi, syempre. Okay? But in God's sovereign secret will, God allows those things. Medyo nakuha natin. Kumbaga, ito yung nangyari sa atin. In His sovereign plan, kaya niyang ayusin yung mga pagkakamali natin. But then again, hindi mo yung ebidensya, or hindi ebidensya, hindi mo yung lisensya para maging gumawa ka ng mga maling choice sa buhay. Choose the right thing always. Always choose the right thing. Amen, mga kapatid? Huwag yung, Lord, ligtas naman ako. Sige, ganyan. Lord, hindi naman mawawala kaligtasan ko. Lord, kaya mo namang ayusin lahat. No! God is not mocked. Hindi mangmang ang Diyos. Second to the last. Andyan pa po tayo? And we know that's the confidence, completeness, all things work together, the harmony of God's plan. Next, for good. That is the faithfulness of God's plan. The consistency, the faithfulness of God's plan. Not merely in this present life, but ultimately in the life to come. The good that results. You know, one of my favorite missionaries, his name is, nakalimutan ko na, no? Si Jim Elliot. Grabe. I-search nyo na lang sa internet, pero maiiyak ka. Pumunta siya sa isang lugar kung saan ang mga tao hindi pa nakakarinig ng gospel. 5 silang magkakaibigan. Alam nyo nangyari? Ang mga tao doon, carnival. Pinatay lang sila. Ang sabi ni Jim Elliot, he is no fool to give what he cannot keep and to gain what he cannot lose. Siya na hindi mangmang na makamtan yung mga bagay na hindi mawawala sa kanya. And then yung asawa niya, si Elizabeth Elliot, alam niyo yung ginawa ni Elizabeth Elliot, kahit yung asawa niya namatay dun sa mission field, pumunta siya dun. And then ano nangyari? Siya ka nagkaroon ng bunga yung pinaghirapan ng husband niya. Siya ka nagkaroon ng Christians at nagkaroon ng community of Christians ng church there. Now, can we say, good ba yung nangyari kay Jim Elliot? Good ba yung nangyari sa mga missionaries na pinagpapatay lang? Good ba yung nangyayari sa mga pastor na kahit walang pera, nananatili sa ministry? Brother and sister in life, when we say good, it's not just merely in this present life. You know, we have a lot of mistaken expectation. When we say good, good is not feeling good. Good is not favor with men. Good is not financial success. It's not freedom from trouble or not finding all our desires. Look at the life of Jesus. When we say good, it is conforming to the image of Christ. Jesus was completely surrendered, sincerely hated sin, spent much time in prayer. He was sensitive to others. He suffered and sought to win souls. Look at the life of Jesus. Kaya nga, let us conform to the image of Christ. When we say good, na tipong palaging mayaman, palaging walang problema, no. Then good yung mga nangyayari sa inyo yun, kahit hindi mo gusto. Our life many times may seem like it's going into circles, but like a winding staircase. Sabi ng isang author, each step is higher than the preceding one and is still upward. Sabi nga ng Aegis, ang buhay daw ay parang bulong. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Yun yung buhay ng unbeliever. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Alam mo yung kanta yun?
Alam niyo, di ba? Minsan ako ay nasa ilalim, bukas ay nasa ibabaw naman. Yun yung pag-unbeliever, Brad. Tignan mo, na LSS na. Kinakanta na sa isip, huwag mo nakantahin. Pero ang buhay ng believer, paikot nga din, circle din, pero pataas. Pag ganun. Parang staircase na pataas. Hagdan na pataas na pabilog. Paikot-ikot nga. Sakit, tuwa, hirap, and then good moments. Pag ganun yung buhay natin. Minsan masaya tayo, minsan malungkot tayo. Minsan may problema, minsan wala. But if you're walking with God and His will, everything, even suffering, will turn out for good in the end. Last na to. Last but not the least. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Ano oras na ba? Ayan, sakto. It says here, for good to them that love God. Ngayon, merong restriction. To them that love God, to them who are called according to His purpose. Those people who love God, those people who got saved. Okay? Mga nagmamahal sa Panginoon, kaya tayo nagmamahal sa Panginoon kasi tayo unang minahal ng Panginoon. Sa madaling salita, ang pinag-uusapan dito, yung mga Kristiyano. So, hindi to pwedeng i-claim ng unbeliever. Hindi to pwedeng i-claim ng mga hindi mananampalataya. It only applies to a specific people. This promise is not for everyone. To them that love God and to them who are the called. Mga tinawag sa kaligtasan. Kayo po ba ay Kristiyano? Amen? Tayo po ay niligtas ng Panginoon sa Kanyang dugo, sa Kanyang kamatayan. And God is telling us, anak, nangyari sa iyo yung 2024, sa akin personally, ang dami sa amin ni Mrs. Ang daming blessing, ang daming transitions. Hindi ko ina-expect. Kasi 2022, gusto ko na talaga mag-mission. During pandemic time. Nainggit ako sa mga classmates ko kasi nag-mission na sila, pastor na sila. Ako tinatawag ako ng mga tao na pastor kahit hindi ako officially pastor. Hinayaan ko lang kasi alam ko naman tinawag ako ni Lord. But I'm praying, Lord, sana naman maging totoo yung ascribe sa akin ng mga tao. And then here comes, parang for me, 2024 is unexpected yung mga nangyari. Parang hindi kasama sa plano. Hindi to kasama sa plano, Lord. Pero, may mga pagkakataon, Lord, why naging ano ko na ang Brookside, naging comfort zone ko na. Pinilit ko naman lumabas, pero ayaw mo, sige, dito na lang ako. Hanggang sa boom, nagbago lahat ng plano. Yung furlough na sinasabi ko, magfa-furlough ako, magbabakasyon ako, wala na. Parang lumipas na. Marahil alam niyo yung kantang Blessing. Yung what if your blessing comes through? Sino nakakalam nun? Alam mo yung Brian? Ayun. What if your healing comes through tears? Hindi yan mabubuo yung kantang yan. Kung yung asawa ni Laura, nagkaroon siya ng cancer, yung asawa ni Laura. Basahin mo yung lyrics, maiyak ka. Yung blessing, yung mga trials in blessing in disguise pala. Paano yung mga sakit? Lang mga kadalitso yung nangyari na. Paano? Blessing pala yung mga nangyayari, yung paghihirap ngayon. Itong nangyayari yan, hindi mo makikita perfect will sa'yo ni Lord. Kaya mga kapatid ko sa noon, hawak. Hindi man tayo maging yaman ni Bilya. At least, kilatin ng Panginoon, naglilingkod tayo sa Panginoon. Ano, hindi ka naging mayaman kapag patayo ka ng sariling bayat na kapag, ano naman? It will stay here. This temple, sa mundong ito, seek those things on things on earth. Sabi ng Bible. Someday, yung good, na kahit anumang mangyari sa buhay na to, meron tayong langit na uuwian kung saan wala nang sakit, wala nang paghihirap.
It's very comforting. Jesus said, I will again and come to you and to dwell with God forever. So, I challenge you, ano mang mararamdaman natin ngayon, 25, lang tayo. Tayo sa Panginoon. Habang tayo nasa kamay noon, mas kumapit pa tayo sa Panginoon. Huwag yung pag problema ka, mas lalo kang lumalayo sa church. Mas lalong hindi ka nagpipray. Pag may problema ka, mas lalo kang mag-pray. Pag stress ka, mas lalo kang mag-church. Pag offended ka, mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Nawa ay pinalalahanan tayo ng Panginoon. Let's all up and let's pray. Father God in heaven, muli po namin naiisip na nabibilang na lang ang aming araw ngayong 2024. And it's time to realize, to reflect. Magkaroon kami ng inventory sa aming sarili. Kung paano kayo nag-work sa buhay namin this 2024. Lord, we thank you sa church family na hanggang ngayon for 22 years, we're still existing. Salamat po sa mga tao na ginamit nyo to start your work here, Pastor Chris Cal. Salamat po sa kanyang pamilya. Salamat po kay Pastor Bing. Salamat po sa kanyang pamilya. Dalangin namin na as a church, magpatuloy po kami ngayon 2025. Magkaroon po kami ng vision na dadating ang Sunday na walang upuan na bakante. Magkaroon po kami ng vision na every Saturday, palaging merong mga batang nag-aawitan ng papuri sa'yo. Magkaroon po kami ng vision na wala pong pintuan sa lugar ng mabuhay na hindi po namin mababahagian ng iyong salita. Panginoon, salamat po sa paalala nyo na meron po yung plano sa aming buhay. Na ano man na nangyari sa buhay namin, makakasiguro kami na lahat ng ito ay merong harmony. All things work together for good because tinawag niyo po kami bilang yung mga anak. Iniligtas po ninyo kami. Salamat po, Panginoon. Brother and sister in Christ, it's time to reflect. It's time to go to the altar. It's time to kneel down. It's time to say to the Lord, Lord, thank you. Lord, forgive me. Lord, please help me. Kumapit po tayo sa Panginoon at magkaroon po tayo ng silent time together with the Lord. Once again, Lord, God Father, we thank you for your Son, our Lord Jesus Christ. And we thank you for the guidance of the Holy Spirit. Lumalapit po kami as a church. We pray, O God, na patuloy niyo po kaming pagpalain ang aming pong mga negosyo, ang aming pong mga pag-aaral, mga trabaho, aming mga manggagawa, ang aming mga pinagkakakitaan, at higit sa lahat ang aming spiritual life. I-bless niyo po kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay at palagi niyo po kaming matagpuan na naglilingkod sa inyo. Ipaalala niyo po sa amin na ang success ay yung nasa inyong kalooban. Hindi po yung definition ng success ng mundong ito. Paalala niyo po sa amin yung importansya ng palaging pagtanong ng pananambahan. At nalangin ko as a church family, magmahalan po kami, magkaroon po kami ng pagkakaisa,
at i-provide nyo rin po ang pangailangan ng bawat isa, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, na patuloy nyo pong gamitin ang bawat isa sa lahat ng aspeto ng ministry. Magamit po namin na aming mga gifts, talents for you, for your glory. Our time, our treasures, at yung mga palagi ko pong nagda-drive, ingatan niyo po sila, at nagbabiyahe, ingatan niyo sila, Panginoon. At sa New Year, namin pong sasalubungin ngayong Wednesday, dalangin po namin na ingatan niyo po ang bawat isa. Kung may mga hika, sustain niyo po sila. At amin pong mula bata hanggang sa matanda, palakasin niyo po, Panginoon. At ito po amin nila, yung salamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Tayo po ba ay pinagpala ng Panginoon? Let's sing, thank you, Lord. Ready? Sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Are you blessed, brothers and sisters in Christ? Amen. Magkamayan po tayo, tapos na po ang ating pananambahan.